Update ulit tayo guys dito sa pinapagawang bahay ni Fafa. And natapos na po lahat ng mga biga. Kaya ayan, maggagawa na sila ngayon ng pamamakuan ng mga yero. Ang bilis lang no, wala pa nga pala tong 2 months guys na nagtatanong kung gano'n na daw katagal. Bali napatigil pa nga nung December kasi nga nasa Laguna kami simula December 15. Nag-start to nung November tapos natigil naman ng December and then ngayong January ulit tayo nag-start. Lalagay na nga nila yung pinakamalaking kahoy dyan sa taas yung pagpapamakuan itong pamakuan ng yero. Ano daw? At hindi ko nga inaasahan itong gagawin natin sa paanding. Visit ka talaga. Alam mo naman talaga, pinagyayabang. At ayan na nga guys, ginagawa yung pamakuan itong ating yero. Ito ay 600 pesos binili nila kanina. Bali 300 yung isa, yung pinakamalaking kahoy kasi yun guys. Ano bang tawag yan? 2x6 ba yan? Ewan. Tapos dito busy naman sila papa magtanggal ng mga ibang pako dun sa ginamit na forma. Para nga magamit pa din yung pako, tinutuwid nila. Sayang kasi, 'di ba? Sayang naman dito lang naman ginamit sa pangporma. Kaya busy sila diyan maghapon kasama si Umboy. Marami-rami rin silang nakuha guys na pwede nating magamit do sa pamakuan. Ito nga palang mga coco lumber na to ay libre na dahil dito lang sa likod ng bahay. So nadagdagan na naman yung gastos natin dito guys plus yung bayad dun sa ating labor. Baka mga 60 more or less 60k na to guys. Malapit na talagang mabubungan at pwede na nilang tirahan. Naku, baka dito na rin kami titira at nang maliit lang. Maganda pala yung ganito guys na maliit lang, madaling linisan. At ayan na nga guys, this afternoon, ayan, dahil tapos nang gawin, lalagyan na lang ng yero, ay nakapag linis-linis yung mga kapatid ko. Paglabas ko nga ay nakita ko nagwawalis pati itong isang bata. Nagpagawa nga ng maliit na lawis daw. Lawis ang tawag niya dyan guys. Bulol pa kasi. Nagpagawa siya ng maliit para tutulong daw siya dito sa paglilinis. Naging busy nga ang lahat pati itong pamangkin ko sa paghahakot nitong mga inalis na mga dahon. Ganito nga yung buhay namin guys dito sa probinsya na kinalakihan ko. Kada hapon magwawalis kami tapos susunugin. Ako lang ba? Yung parang ang bango-bango. Parang gustong-gusto ko yung amoy nung may nagsusunog ng dahon sa hapon, ganyan. Parang probinsyang-probinsya talaga. So, silipin natin ito guys, natapos na nilang lagyan to ng mga kahoy. Bukas siguro, yero na. Pagkatapos niyan guys, malagyan ng bubong ay pwede na mag-finishing dito sa loob. Pagkatapos ay yung flooring na. Ang bilis lang din ayan na malapit na matapos. Diba? Kahit magkano lang yung pera mo, basta nasimulan, mapapatapos at mapapatapos yan. Ayan, tinitingnan na ni Papa yung kanyang mansion. Chine-check, tama ba yung mga gawa nito? Kaya naman todo linis na itong mga kapatid natin dito sa labas at malapit na ngang matirahan yan. Ganito lang kasimple yung aming buhay dito sa probinsya. Ewan ko kung ako lang, pero basta gusto ko dito na ako hanggang sa pagtanda sa probinsya. Pwede rin palang gawing lumpia itong meatloaf. Nakita nga daw niya ito, napanood niya dun sa isang post nung isang nagluluto. Tapos ngayon ay gagayahin nga natin. Ayan, meron tayo ditong mga sibuyas. Buti na lang meron tayo nitong food processor na napakamura lang. Wala pa yatang 100 pesos to guys. Mas mapapadali kasi yung paghihiwa natin. Tapos mas maliit-liit. Yung manipis ba talaga na pang lumpia talaga. Halos 1 year na rin ito guys. Kasi nung pagdating ko pag galing ako ng Hong Kong, pagdating dito umorder ako nito kasi ginagamit namin to sa kainan. Sobrang dami kasi yung hinihiwa na bawang tsaka sibuyas. So ayan, napabili ako nito and okay pa naman siya hanggang ngayon. 1 year na to guys namin ginagamit. Magpo-promote o magluluto? Ay nako, napapromote na naman, talagang affiliate yarn. So, napakadali lang naman ang process. So yung meatloaf natin dudurugin, tapos ilalagay natin yung sibuyas, bawang and ating carrots, tapos 2 egg yung ilalagay natin. Isang buong meatloaf lang to guys. 2 sana lalagay ni Papa Aldin kasi sabi ko napakadami naman na yata. Tapos 2 piraso din ito ng carrots na ayan dinurog-durog natin. Katapos nga ay atin ang babalutin. Feeling ko masarap talaga to lalo na kapag ginamit natin na meatloaf yung may mga lasa na. Itong ginamit nga namin na tinry ngayon ay original lang po ito. Sa susunod nga na magta-try kami yung may mga flavor na guys. Meron kasi mga flavor tocino. Ito nga yung tipid na lumpia dahil hindi ka nabibili ng pork. Susunod corn beef naman try natin. Pwede kaya yun? At ayan, luto na nga guys. Tara subukan na natin. First bite. Ayun, bagong luto Din pala tayo ditong hipo na bili nung kapatid ko tapos niluto naman ni Papa Alden. Isa lang at tayo allergy. First bite. Baka sumakit ang tiyan. Cheers! Aren? Aren? Ano? Ano?
Kaya. Namitin na bro. Kumain ka, tanggalin mo ha. Bro. Namitin na. Pansit, no? 2 days lang pala ay nagha-hatch na ang mga egg nitong ating betta fish. Nagulat nga kami kanina pagising namin may mga gumagalaw-galaw na dyan sa loob. Grabe, naubos na naman yung oras ko sa buong umaga kakatingin at saka kakaayos nitong kanilang kulungan. Yung kanilang aquarium. Bali, ang ginamit nga lang namin dito ay Tupperware tapos maliit lang siya. Bawal pa naman galawin niya ng mga 2 weeks bago mo siya pwedeng ilipat kasi mga baby pa sila. Kailangan din hindi papalitan yung water. Kaya yung male betta fish, yung papa nila, hindi pwedeng alisin dyan kasi baka tirahan ng kitikite. Yung mga kitikite guys, kinakain yung mga baby na betta fish. Kaya ang purpose nitong lalaki, kaya nandyan, is kakainin niya yung mga kitikite para hindi kainin yung kanyang mga anak na maliliit. So ayan, makikita nyo yung mga itim-itim na yan guys. Yan na yung ating mga betta fish. After nga ng 2 days pa natin yan mapapakain, bawal pa ngayon pakainin. Tsaka hindi pa rin dumadating yung in-order ko guys na pagkain nila. Lagot, wala akong ipapakain. Ang pinapakain nga pala sa kanila ay yung shrimp. Parang mga yata yun, eggs ng shrimp. Tapos ibababad mo lang kaunti sa tubig and then ipapasok mo na dito. Maliliit din yun guys. Sobrang liliit na kayang kainin nitong maliliit din natin na betta fish. So dito nga akala ko kinakain nung tatay yung mga fish niya. Yun pala ay kinukuha niya yung mga nandito sa gilid. Tapos nilalagay niya din guys ulit dun sa bubbles. Ibinabalik niya dito sa loob nitong plastic. Sa ilalim ng plastic. O nakita niyo niluwa niya yung mga fish. Aalisin ko na nga sana yung kanina. Kasi sabi ko ba't niya kinakain yung mga fish. Tapos tinignan ko munang mabuti kung ano yung ginagawa niya. Ba't niya kinukuha sa mga gilid-gilid. Yun pala ibinabalik niya dito sa ilalim ng mga bubble nest. Nilagyan ko din pala yan itong parang water lily or yan para daw may oxygen something. Napanood ko lang sa YouTube. Tapos binawasan ko rin yan guys ng tubig kasi kanina punong-puno yan. Feeling ko namatay yung ibang mga betta fish. Sobrang dami kasing nasa ilalim ng mga white. Mga hindi na gumagalaw. Ang daming namatay. So ayun, tinignan ko na naman sa YouTube kung bakit. So ayun, dapat daw mababaw lang yung tubig. Ayun nga yung mga buhay na medyo may itim-itim. Medyo malalaki na sila. Siguro nauna yan. Tapos yung iba dito mga white pa rin guys. Yan. Kulay white pa rin sila. Mga baby pa talaga. So, mga after 2 weeks, guys, makikita natin yan. Malalaki na talaga. Ang cute! And after 2 weeks din, pwede na nating alisin itong male na yung kanilang papa. Aalisin na natin. Goodbye na sa yung mga anak. Nakita nyo, kinuha na niya naman yung mga putik-putik. Tapos, galit na galit yan, guys, kapag ganyan na nilalagay ko yung kamay ko. Nakita nyo yung kanyang gills, yung kanyang hasang. Ayan, bumubuka. Galit na galit. Ay, nalilibang ako dito. Tapos, alam nyo ba, hindi pa yan kumakain. 2 days na. Ayaw niya kahit nilalagyan ko siya ng pagkain. Ayaw niyang kainin. Kaya nga naiisip ko baka ang kainin niya itong mga baby niya. Pero ayun nga, pinagmasdan ko niluluwa niya naman din. Kaya okay lang. Ang bili ko nga pala dito guys ay 375. Male at saka female na betta. Tapos meron silang pa-freebie na isa pa. Bali 3 yung dumating sa akin na betta fish. Pinanood ko lang din sa YouTube kung paano mag-breeding nito. Bago mo siya i-breeding, kailangan mapakain mo sila ng mga kitikite. Talagang naghanap ako ng mga kitikite dito sa amin sa mga malalapit, sa mga stock na tubig. Buti na lang madami akong nakita. Kaya bago sila nag-breeding ay nakakain sila ng mga kitikite. Kaya madami silang eggs. Isa din daw kasi yun sa nakakatulong para mag-produce sila ng maraming eggs. Mga ma-protein na pagkain. So, ito nga yung tubig nila pala kanina pagising namin. Ganyan siya kalalim, guys. Kaya siguro nakita nyo sa ilalim, ang daming mga puti-puti. Yan, mga namatay siguro yung mga fish dahil hindi nila kaya mag-swim pa dahil sobrang lalim. Naubusan sila ng oxygen. Dapat pala daw kasi mababaw lang, mga 3 inches, 4 inches. Ganun lang daw yung tubig. Pero ayan, syempre, sa una talaga hindi pa natin gamay. Pero ngayon alam na natin, at least meron namang mga nabuhay. Makikita nyo sa ilalim, sobrang madumi dito. Inalis namin yan gamit yung syringe. Kailangan nating alisin lagi yung mga dumi sa ilalim guys kasi pwedeng mag-cause yan ng ammonia or magbabaho yung tubig tapos mamamatay, malalason din yung ating mga baby fish. So kanina inalis-alis ko na yan guys, yung mga nasa nasa unahan na video, makita nyo malinis, pero dito sa dulo madumi kasi ito yung unang video pagkagising namin. So, lapit nga ay hindi na rin magkanda ugaga dito. So sobrang dami talaga lumalangoy-langoy dito. Grabe talaga, nakakawala talaga siya ng stress as in. Ayan, nakita nyo sobrang daming puti-puti sa ilalim guys. Mga namatay na beta. Sobrang dami sana nito.
kung hindi yan mga namatay. So, inalis ko rin yan guys, pa isa-isa. Pero nung inaalis ko siya guys, meron pang mga gumagalaw-galaw. So, baka yung iba'y buhay pa, nagpapahinga lang sa ilalim. Pero kailangan alisin yan para hindi mabaho yung tubig. So, ayun lang, update ko ulit kayo guys sa susunod na mga videos natin about beta. Salamat sa panonood!